Hello guys, welcome back to my channel, Arvin Benedicto, and today's video mag-aabono po tayo ng ating patola 4 days after transplant ng patola. And our verse sa John 3:16, sabi po doon, "For God so loved the world that He gave us His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." So yan po, let's go guys! So yun guys, thank you sa 7,000 subscribers. Maraming salamat sa patuloy na panonood, pagsuporta sa ating munting channel. So yan po, tayo po ngayon ay mag-aabono ng ating 4 days after transplant na Primera Grande na patola. At ito po, ito yung mga kasamahan pa ng punla natin. Merong hindi pa rin nasibol, meron namang humabol. Tapos yun nga, meron na tayong 4 days after transplant. At ito, mapapansin nyo sa likuran ko, yan, another batch ng Mestiza F1 na ampalaya. Ito po ay nasa 5 lata. At awa ng Diyos ay nawa makatanim tayo ng siguro nasa 2.5 na puno dito sa ating 1 hectare na lupa na nirerentahan. At yon, kumuha nga po tayo ng Yara Tropicoat pang abono. So still tayo po ay ongoing pa sa pagtatanggal ng mga talbos ng tawag dito ng ampalaya. Yan. Tayo po ay pupunta sa dulo dahil nandoon yung ating patola. So ayan po. Ito, kung mapapansin nyo rin yung ating balag, ito ay balag na pwedeng ibaba at pwede ring tanggalin ang mga tukod. So gaya po nito, hindi siya naka-fix, nakatukod lang talaga siya. So yan po. So yan po, bali itong isang timba na ito, tubig lang ating ilalagay. Hop. Tapos ito na yung ating Yara Tropicoat. Isang isang lata ng sardinas or nasa 150 grams. Kamaya na yan. As lalagyan mo lang ito. Ayan. Ito po ay dapat 16 to 20 liters yan. 20 liters po wali itong santimba na to. Ilagay mo lang siya dilute. Tapos haluin mo. Pakihalo mo kasi ang kawayan. Kawa. Isang lata ng sardinas. Doon ho kayo maglagay sa kabila. At aray, baka kasi na din labis pa. Pakadali na ang tabo. Okay na. Tapos dali mo. Pasoyo din eh. Oh, hindi na yan. So yan po yung ating mga patola. Tapos ilagay nila sa gitna. Yan. Tapos ang pag-aabono, ganito lang. Isang latang ganito. Huwag mong papatamayan sa dahon. Ito po na okay lang mga ano. Oo, okay lang mabasa. Yan. Ano? Oh, okay lang. So wag mong tatamaan ng dahon.
So yun po. Bali ganun lang po yung ating pag-aabono. Simpleng-simple lang. Pagpatay, wag na. Yawa na. Ihulipan ko na lang sa isang araw. Yun, meron pa rin mga namatay. Siguro po yun ay natamaan ng spray. Kasi noong pagkatanim natin, nag-spray tayo dito sa lupa. Pero syempre mayroong mga parang ampiyas noon, or yung tawag doon. Basta yun na yun. Nahahagip. So ito, siguro nahagip din. Natuyo, kita nyo, kung mapansin nyo, tuyo. Oh, kita nyo ba yan? Tuyo, yan. Yan, may mga natuyong dahon. Ito siguro yung tinamaan nung in-spray kong gamot. So nag-spray kasi ako sa paligid. Tapos hanggat maaari, hindi ko pinapatamaan yung dahon, yung puno, sa pag-spray ko. Dahil ang purpose ko lang ay parang paamoy sa mga insekto para hindi siya puntahan ng mga, lalo na yung mga mamumutol. So siyempre hindi rin maiwasan yung ampiyas ng spray, natatamaan yung dahon, kaya yon, at least meron din tayong mga mortality. Pero yung pinakita natin kaninang habol na sibol, yun na yung ating ipapanghuli. Tapos yun nga, bali maliit lang yung nabili nating seedling patola, nasa 360, tapos hindi pa nga sumibol lahat, baka nasa 230 lamang itong napatanim na to. So 1, 2, 3, 4, tapos doon ay 4 na ano rin, 8 kama lang yung nataniman natin. At may natira tayo ditong nasa 5 kama. So ang gagawin na lang natin, ang palaya na uli ang itatanim natin doon sa 5 kama. So magkahalo na sila dito sa balag na to, ang palaya at patola. So ito yung ang patola na magkahiwalay. So habang hinihintay din natin yung ating order na grafted na ampalaya. So yun po, bali ang naging spacing ko lang dito ay ito, bali 1 meter, 1 meter per hill, tapos 1, 2, 3, 4 meters per row. Yan po yung ating ginawang spacing. Pero sabi nung mga nakakausap natin dito, mga veterans na farmer, ano pa rin daw po yan, kumbaga medyo malimit pa rin, kasi pag lumaki na yan, mabilis humaba ang mga sanga at talagang malalayo ang inaabot ng sanga. So kaya siguro tamang-tama na rin lang to. At least susubok tayo na tumanim nitong patola. Unang beses lang po tayo nakatanim nitong patola, laging ampalaya at isang beses na upo. So again, yun lang po ang ating pag-aabono. First na abono ay Yara Tropicot. Kung walang Yara Tropicot sa inyo, pwede naman ang 1620 o kaya ay urea na 4600, or kung talagang wala, pwede na rin yung 14-14-14 or 16-16-16. Tapos ganun lang din ang ratio. Isang lata ng sardinas sa 20 liters, 16 to 20 liters na tubig, tapos drenching natin ng isang lata ng tubig ng mixture ng abono at tubig. So hanggang dito na lang po muna yung ating vlog for today. Thank you, God bless. See you in the next video, and to God be the glory. Bye bye.